Ato isa Steak Paraiso. Dito na mo imid si Senator Alan Cayetano. Una namin dito kay napasakit kay Atrium si Senator Alan Cayetano. Ikaw ba na mo si Sir Maxta TV? Sir, Gwapo niya guys. kakain na naman kami guys. Kain naman kami. Parang doon yung trending ko. Sir, parang doon yung trending na pinadala sa akin. Yung sa inapilit mo? Ah, okay. Ano, mura lang yun, di ba? 40k. 40k? Ah, mahal pala. Big house. So lalabas pa tayo, no? Yeah, imit na to si Senator Alan Cayetano. Tangin ninyo guys. Okay, nakaabot na mi diri sa Steak Paraiso, diri sa sulod. While gahulat mi sa order, ang uban nagchika-chika. Eh diri na mo imit si Senator Alan Cayetano. Mas pala kayo sa personal boss. Medyo the last few days lang. Ganun. Depende kung iPhone o Samsung. My Senate President. Ako nang gitsang na. Anti-red tape. Jeremiah. Hi, sir. Hey sir. Welcome, sir. Bigyan ko na ng chair. How's everyone? That's all good. Okay na. Oh, sige. Parang tayo pa ulit. Napapaberde. Paano? Ayos. Iwan ko na. Simula nung nakasama ko to, naging Rocky yung politika ko. Kaya mo na lagi pangalan ko, boss, ha? Tapos yung abogado ko, Rock ang pangalan. Kaya nag-aanap ako ng smoothie. Breaking bread. Will be time. Saan ba tayo magtatanong sa pinakabatang, sa pinakamatanda ba to? O ano? According to blood type. Boss, pinakaunang seryosong tanong. Ano daw meron dyan? May panata ba yan? Ba't hindi nagsisave ngayon, boss? Si Senator Alan Cayetano. May panata ba yan? Parang napansin namin, simula sa impeachment ata yan. Maraming nagtatanong. Oo. But first time ako tinanong directly. Okay. So, right before mag-start yung impeachment, binisita namin si Senator Gio. Pagdating namin doon, nagkasakit kasi ako. That was a few days after yung rally sa IMC. Diba? So, nabasa ako noon, tapos malayo nilakad. So, medyo nagka-pose ako. So, hindi ako nag-shave. So, pagdating namin kay Senator Jinggoy, pagdating ni Senator Mark Villar, meron din siya. Tapos si Robin, tinitignan niya kaming lahat. Diba siya yung original na... Siya yung nauna. So sabi niya sa amin, may usapan ba may usapan? So yung joke, sabi ko kung gusto mo sa Monday, kasi wala kaming idea na mag-a-announce si Senator Escudero na for yung 16. So joke na totoo, sabi na, sige, magpatulo tayo. Ang message natin, don't shave our vote. Kasi nga naman binawasa kami ng binawasan sa Senate majority. Yeah. So, importante sa amin ipagtanggol yung konstitusyon. Importante sa amin hindi baguhin yung rules sa dami ng boboto. But gusto namin i-deliver in a way na light lang ba. Kaya lang, pagdating nga doon ng Monday, naunahan na kami. Of course, we were happy na sinabi ni Senator Escudero na hindi 2/3 of all members of 16. Pero maraming nag-comment na okay. So, tinuloy ko na. And you look good, sir. You look good. Bagay naman sir in fairness. Guwapo. Okay, sige, next. Next, yes. Federalism. So, dito sa Mindanao, what do you think are yung benefits namin na makuha sa federalistic? So, una, I'd like yung question mo, sinabi mo dito sa Mindanao.
Kasi although I don't believe na imperial ang Manila, naiintindihan ko that Manila can be imperial. So kanina yung katabi ko, sinasabi ko, sir, although melting pot ang Manila, lahat ng regions represented, lahat ng tribo nandun, di ba? Whether yan ay ethnic groups, whether yan ay Bisaya, Ilocano, Kapampangan, Waray-Waray, nandiyan. But may sariling kultura kasi ang Manila. Unlike halimbawa here sa Mindanao, whether you go to Jensan, whether you go to Davao, whether you go to Zamboanga City, Cagayan de Oro, nandyan yung iba't ibang grupo, pero distinct pa rin yung culture. No? So, ang point vis-a-vis federalism, the reality is when you're in Manila, akala mo lahat ng problema ng Manila, problema ng Manila. At pag may solusyon sa Manila, ang feeling may solusyon ng Manila, applicable lahat. So, I'll give you an example. Dahil sa shooting, and it's a big problem, of course, the safety of our children is top tier na kailangan i-prioritize. Pero kita mo, nag-announce ng nationwide active shooting drill or whatever they call it. May mga doktor na nag-comment today. Kasi sandali, baka lalong matrauma yung mga bata. So yun nga, because nga, lahat ng departamento at main network ay nasa Manila, mga embassy na sa Manila, akala namin pag may solusyon. So rather than going provincial and municipal, di ba, asking Cagayan de Oro, kamusta schools nyo? Ano ang approach natin rather than going to Ilocos Sur or to Pampanga or to La Union, ano ang solusyon nyo? So, kanina I was mentioning it vis-a-vis kasi sa US. Diba? So for example, sa US, yung TV stations, radio stations, were really per town. Per town or kung metro siya, meaning parang Metro Cebu, no? Metro Cebu or Metro Davao is not only Cebu City, it's Mandaue, Lapu-Lapu, etc. So based on the different stations reporting most of the time local, may a few hours na network kasi we're also one nation national. Sa atin baliktad, ABS, Channel 5, Channel 2 is basically a national saying my network kasi may provincial regional stations sila. So obviously, yung highly centralized is not the solution talaga. So whether it's more autonomy or federalism, sooner or later we will realize that the more you give power to the bottom and the more na yung national is more policy, mas masusolve yung mga problema. So central command, central government works, for example, sa military pag may gera. But it doesn't work for national development because what happens, may napapaboran, may nakakalimutan. Ito good example. Tignan nyo yung 20 poorest provinces. 15, 16 out of the 20 in the last 20 years are the same provinces. So if national works, then dapat may 5-year, 10-year plan ka doon. Dapat hindi na yun yung poorest. Very good, nice. Next question. Last one. Last one. Ano po kaya ang pwedeng solusyon doon, sir, sa mga nangyayari ngayon na yung tungkol po doon sa mga karahasan na nangyayari sa mga eskwelahan, sir? I don't think unrelated yung school violence, teenage pregnancies, gulo sa politika, corruption, etc. What do I mean? May common denominator. So I'm not saying isang tao lang, isang grupo, isang administrasyon may kasalanan. That's not what I mean by it's connected. I'm saying yung values and identity ng isang tao, meron din nun sa isang bansa. So for example, kung yung values mo na talagang pro-family, maka-Diyos talaga, values mo ng respecting the elders, etc. So yung drugs, pagnanakaw, peace and order problems, corruption, etc. is a breakdown of values at yung kawalan ng identity natin as a Filipino people. I'll give you an example. Bakit ang Pinoy, grabe outstanding sumunod ng batas pag nasa ibang bansa? So, ba't pag nasa sariling lugar, hindi? Nung araw kasi dati,
30 years ago, 70% nasa rural. 20-30% lang sa city. Ngayon, 50-50 na. I think 15 years ago, naging 50-50 na. Dati, pag sinabi mo sa rural, any problema mo, problema rin ng kapitbahay. Kung wala kang makain, pwede mo kamukuin ng kapitbahay mo. Nag-drop out yung anak mo, yung PTA, magkakakilala lahat, pag-uusapan mo. Pero imbis na madamay ang city sa ugali ng rural, may problema sa city. Dati walang gutom sa rural. Hindi lang dahil mas productive ang farmers, but dahil nag-share. Ngayon, farmers sa rural, nag-ano rin. So, madaming kailangan solusyon. Diba? But values is at the root. Okay. Number 2, takot tayo gumawa ng radical solution. No? For example, no, one of the biggest problems ng maraming school, hindi lahat, highly urbanized, is shifting na. Is either 60-70 na sa classroom or 50-55 na sa classroom, pero half day na lang sila. So nag-K-12 tayo, pero yung average na years in school is actually only 8. 7.8 to 8.5. So mas gusto ko ng K-10 tayo, pero 10 years ka in school. Kaso sa K-12, pero 8 years ka lang nasa school. Pero walang makapag-desisyon na tanggalan na ng 1 o 2 years. So sabi nila, higpitan, dagdagan na itong programa, mag-feeding, at hindi nga kaya. Hindi kaya. Sa K-12, uubusin mo pera sa lahat ng programa, half day pa rin yung bata. Nung dati, half day ka, walang social media. So ang babantayan mo lang, bahay, church, school. And usually bahay, school, church was the safe zone. Ngayon, may social media ka pa. And social media is not a safe zone for below 16 years old. Diba? So sabi lang, iban ito. Madaling iban yun, pero ano ipapalit mo? Diba? So you have to strengthen families. You have to help all religious groups, regardless of religion, para may safe zone, safe space. You have to put more sports facilities and everything, but you have to make the school day ulit, katulad ng bata tayo, 7 to 3, 8 to 4. So it's a concern. The government is doing something. Local government, mas maraming ginagawa sa national government. Thank you DepEd, thank you Malacanang may ginagawa. Pero feeling ko mali yung approach. Continue na ang ating nung bata tayo, debate pa ba yung honor your parents? O ngayon, debate pa, pag minura mo parents mo. So I'm not saying parents mo is always correct. Pero nung bata kami, kahit mali parents mo, huwag mo sigawan, huwag mong burahin. Ngayon, parang may debate pa, paano kung mali sila?